hiling magpaiwan na sa Libya. Napakalayo po. Delikado po yung lugar na dinadaanan. Kung yung ibang nationalities po, nakagawa sila na makaland sila sa Tripoli Airport yung mga chartered planes nila. Nagtataka lang po kung bakit hindi nagawa po na gawin din dito sa Tripoli, which is malapit na exit point. Para sa unang balita, Joseph Morong reporting. Isang Libya sa mga bansang mayaman sa langis. Kaya naman tanong ng ilan, may kinalaman kaya ito sa pakikaalam ng Amerika at iba pang bansa sa paglulunsad ng airstrike sa Libya. Narito ang report ni Salima Refran. The United States, the United Kingdom, France, and Arab states agree that a ceasefire must be implemented immediately. That means all attacks against civilians must stop. Ito ang panawagan ng Estados Unidos sa pagpapatupad ng no-fly zone at pagsasagawa ng airstrike sa Libya sa United Nations Security Council. At di kalaunan, inaprubahan na rin ito sa pamamagitan ng UN Resolution 1973. Ito lang weekend, inilunsad ang Operation Odyssey Dawn at pagsalakay ng Allied Forces sa mga military installations ng Libya. Pagpansin ng ilang observer, ito ang unang pagkakataon ng may alyansa ng kanluraning bansa na pupunteriya sa isang bansa kasunod ng giyera sa Iraq noong 2003. Ang pakialam na ito umano ng Amerika, kinondena ng grupong Courage sa isang protesta. Labor export policy! Tulad ng Iraq, mayaman din sa langis ang Libya na ngayon inaatake ng alyansa ng Amerika, Canada, France, Britain, Italy, Belgium at Qatar. Pero ayon sa political analyst si Dindo Manhit, hindi kagad-agad masasabing habol lamang ng mga bansang ito ang langis ng Libya. Hindi rin naman daw may tatanggi ang pagmamalupit at karahasan ni Gaddafi sa kanyang mga nasasakupan. Wala rin siya nakikitang dahilan upang pagdudahan ang agenda ng Amerika sa airstrikes. Sa katunayan, maingat ang Estados Unidos sa paglalabas ng pahayag ukol sa issue. Kasi ang kinakatakutan ng US dyan what if bumagsak si Gaddafi, ang pumalit naman mas fundamentalist Muslim? That means, paano kung may links talaga sa Al-Qaeda? Paano kung mapasukan to ng mga fundamentalist Muslims who are out there to create terrorism on non-Islamic nations like the US? Maging ang mga bansang France at Britanya na nangunguna sa Operation Odyssey, hindi daw natin dapat husgahan agad. Ito'y kahit na Europa ang pangunahing umaangkat ng langis sa Libya. Sa Europa, ang isang component ng kanilang foreign policy is about democracy and human rights. Grabe ang paninindigan nila dyan. Para sa unang balita, Salima Refran, reporting. Balikan po natin ang ulat ukol sa pag-impeach kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Makausap natin ang kanyang tagapagsalita na si Attorney Salvador Panelo. Attorney Panelo, good morning po. Good morning. Ano pong naging reaksyon ni Ombudsman Gutierrez nang mabalitaan niyang pinagtibay na nga ng Kamara itong articles of impeachment laban sa kanya? Hindi ko pa nakakausap si Ombudsman Gutierrez. Wala kahapon. At I'm sure tulog na tulog pa yun. But kung matatandaan niyo na si Congressman Mintupa nagsalita the other day, sangayon sa kanya, nalulungkot siya o nangangamba siya, pareho rin ni Congressman Bello, na malapit ang magiging botohan, very close ang voting. At ito ay naniniwala kami noon na malakas ang papanig kay Ombudsman Gutierrez sapagkat nagkaroon ng panahon ng mga pagpaliwanag si Ombudsman Gutierrez at marami ang naliwanagan ng mga issues involved. Pero nung lumabas yung text message na yung ay galing kay Congressman Abaya na ang sinasabi, I will quote, ang sabi ito sa text at nakatanggap din ako ng text galing sa isa sa kanila. Favor kindly disseminate to all representatives, LP and non-LPs. This should be made clear to all. Those who will vote no or absent, abstain on impeachment will get 0 as in 0. At least walang sisihan that there was no forewarning. Alam po ninyo itong text message na ito na inilabas din sa floor ni Congressman Lagman. Matitiyo po ang dating nito sa mga House of Representatives. Kaya karamihan sa kanila, kaya nagkaroon ng overwhelming vote. Nawala na yung kanilang konsyensyang tinatawag sapagkat alam nyo, pag dating na sa pangangailangan
ng kanilang mga constituents sa kanilang mga distrito, hindi nila ito matatanggihan. They need the sorrow, they need the pork barrel, and so they have to toe the line. Nahihirapan sila kasi marami na tayong naririnig sa yung mga oposisyon sa isang administrasyon ay hindi talaga nakakatanggap at nasisiro sila pag kinokontra nila ang administrasyon. Kaya hindi kami nagtataka na naging overwhelming ang vote. Attorney, paano ho pinaghahandaan ni Ombudsman Gutierrez ito nga pagharap sa impeachment trial? Marami siyang mga abogado at gaya ng sinabi na niya noon, siya ay handang umarap sa Senado at naniniwala siya. At nagtitiwala siya sa independent-mindedness at sa judiciousness ng mga miyembro ng Senado. Doon sa Senado, medyo iba ang laman doon. Doon mag-iiral ang rules on evidence at rule of law. Meron na ho ba kayong idea kung sino yung bubuo ng kanyang defense team, attorney? Ang kanyang lead counsel would be si dating Justice Serafin Cuevas, kasama niya sila Attorney Nacleto Diaz. At marami pang ibang i-announce niya later. So hindi niya ho ito aatrasan? Ay, sapagkat alam niyo yung sa Senado, kailangan malaman ng taong bayan ang katotohanan o kawalang katotohanan ng mga akusasyon laban sa kanya. At yun ang kanyang pagkakataon upang iharap sa bayan ang kanyang depensa. Aabangan na lang po namin yun, Attorney Salvador Panelo. Maraming salamat po sa inyo at magandang umaga. Maraming salamat. Attorney Panelo ang tagapagsalita ni Ombudsman Merceditas Gutierrez. Samantala, kamustahin naman natin ang ating kababayan na natili pa rin sa Libya sa gitna ng tumitinding kaguluhan doon. Nasa linya ang Pilipinong pari sa Tripoli, Libya na si Father Alan Jose Arcebuche. Father, good morning. Good morning, Egan. Opo, kamusta na po yung sitwasyon nyo dyan, yung ating mga kababayan matapos itong airstrike na inulunsad ng Coalition Force? Ngayon ay pangatlong araw ng airstrike. Nagsimula kaninang alas 9 ng gabi. Opo. At sinundan ng alas 10:30. At ngayon nang nagpuputok na naman alas 12 dito. So, Father, narinig nyo yung airstrike na inilulunsad dyan ng Coalition Forces? Ang lahat ng mga anti-aircraft na makikita mo sa taas ng na puro dumadaan sa may simbahan. Sa taas. At kamusta yung mga Pilipinong nasa kalinga ninyo, Father? Dito sa simbahan ay walang mga Pilipino dahil lang to rallying point. Okay. Ang talaga ay doon sa embassy sa Polo Owa. Okay. Kayo ba nakakalabas pa kayo dyan sa simbahan, Father? Nakakalabas pa kami pag umaga from 9 o'clock hanggang alas 5 lang ng hapon. Yung mga basic needs ninyo, yung mga staff ng simbahan. Makakaipon naman kami at may nabibili pa dito sa mga tindahan kasi pag mga araw ay normal ang pagbukas ng mga tindahan. Okay, may last call po ang DFA para lumikas yung mga kababayan natin sa Libya. Kayo po, anong balak ninyo, Father, at yung inyong nasasakupan dyan? Ang last call ng DFA ay nagsimula kanina ang pag-aalis ng mga Pilipinong tumugon doon. Opo. At bukas ay magkakaroon din ng maraming aalis dito sa Tripoli lamang. At sa kami ay hindi pa kami aalis dito dahil hindi lang mga Pilipino ang aming pinagsisilbihan, kundi ang iba pang mga sub-Saharan na migrants sa mga African. Okay. Father, ingat kayo dyan. Sige. Salamat po. Father Alan Jose Arcebuche, yan, nasa Tripoli, Libya. Lalaki, nasagasan ng taxi matapos malaglag sa tulay sa EDSA Cubao. Britney Spears kumuha ng financial tutor para matuto sa pangangasiwa ng kanyang pera. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita.